Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang personal relationship ni US President-elect Donald Trump at saka ng ating minamahal na Tatay Digong. Okay, habang binabasa ko yung mga comments section sa aking mga vlog kahapon, merong nag-comment ng ganito, si Kristen Canonce. Sabi niya, basta isa sa hindi ko malilimutan na napanood ko na interview kay Trump, sinabi niya sa kanyang mga anak almost every day. So, quote, "Never take drugs. Don't drink alcohol. Don't smoke. Enjoy your life." Okay? Amang-ama siya talaga. He hates drugs kagaya ni Duterte. Okay ito I hope this is true. Kasi conservative ito si Trump. Republican nga, Bible-based, ganon. Karamihan sa mga sumuporta na bumoto kay Trump, mga professing Christians. Kasi ang mga Republicans, yon conservative, more on kung ano ang sinasabi sa Bible, yun ang kanila. Kabaliktaran dito sa Democrats, very liberal pro-abortion, hindi na masyadong naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya amang-ama talaga si Trump kasi Bible-based yung kanila. Dito sa do not take drugs, I hate drugs. So, parehas talaga sila ni Tatay Digong. Yung anak namin sa US, noong una sabi nila ayaw na naming bumoto. Ayaw namin kay Trump, ayaw din namin kay Biden. Sabi ng aming mga anak sa US. Kaya lang kagabi habang nagchat-chat kami sa aming chat group, bigla yung anak ko, sabi niya, ayoko sanang bumoto, kaya lang bumoto na lang ako. Sabi ng anak ko doon. Binotohan ko na lang si Trump kasi ayaw ko doon sa kabilang side dahil yung mga policies nila puros anti-Bible. Yung meaning Kamala Harris, yung Democrats. Lumalabag sila yung mga policies sa katuruan ng Biblia. Isa na yan yung abortion. Isa na yan. Kaya dito makikita mo si Trump is kaparehas siya ni PRRD na I hate drugs. Yun, yung parehas sila ng leadership style. Okay, dito naman sa may post ngayon si Crescent Laurita Chu. Tell Rodrigo, I like him very much. So, ibinalik nila yung statement ni President Trump nung siguro yung pagbisita niya sa Pilipinas. Kasi nagpunta siya dito Former President Rodrigo Duterte and former US President Donald Trump, who is currently leading the US election, has been good friends through the years. Trump has expressed his delight in PRRD's tough leadership. So ito, balita ng Inquirer.net. Latest global nation stories. Trump tells Midaldea, tell Rodrigo I like him very much. Para bang, I don't know, na-mesmerize siya na ano siya sa style ni PRRD na talagang, kaya nga in-invite niya noon in-invite ni President Trump noon si PRRD na magbisita sa Washington DC. Hinindian lang, hindi lang pinagbigyan ni PRRD. So, ito ngayon, I like him, tell Rodrigo, I like him very much. Okay, so, anong mga comments dito sa post ni Crescent Laurita Chu? So sweet si Trump, ha ha ha. Si Denmark Farmers.
Sir, help Philippines will be great again. Ito, Ayen Gia. Sabi niya, first name basis si Tito at Tatay. Yung tawagin ka ng Rodrigo, ibig sabihin, that's a sign of closeness. May mga nagsasabi na, hindi daw close si Trump at President Duterte. I disagree. Bakit ka tatawagin ng US President ng first name mo kung hindi ka believe sa kanya? Di ba? Si Jessa Tomis Basia, sabi niya, I really love if it is true. Pero true kaya na friend sila? Ito na yung sabi kong nagdududa. Di ba si BBM friend din sila, PRRD, dati, yung meron pa nga siya favor na kuha dito, then turning out na mangga, budo lang. US President na yan, makukuha niya kay tatay natin. Ako, naniniwala ako na there is a special bond between Trump and Digong because of their personality. Tingnan nyo si US President Barack Obama, nung siya pa yung nakopo, di ba, minura-mura siya ni PRRD? Galing doon sa, I think, ASEAN Summit. Nandun silang dalawa. Pinasaringan niya, in a briefing, nandun si Barack Obama. Sabi niya, huwag kayong magmalinis. Nag-briefing si PRRD, tignan nyo ang ginawa nyo sa amin sa Pilipinas. Nung Philippine-American War. Ang dami nyong pinahirapan ng mga kapatiran naming Muslim sa Hulo. Pinakita niya yung Hulo Massacre. Nako, napahiya si Barack Obama. Kaya lang, hindi na lang siya nagsalita kasi mumurahin na naman siya ni Digong pag magsalita. Tumahimik si Barack Obama. Bakit nang biglang nanalo si Trump? Trump spoke sweet words, kind words to PRRD. Tapos, in-invite pa siya na magbisita sa White House. You see? Gaano katigas si PRRD? Wala lang. Initsaper niya. Wag na. Kaya lang, nagbisita si Trump sa Pilipinas. Siya ang pumunta dito. Yun. Nagka-daupang palad sila. I believe, mayroon silang special band. Okay. Sino talaga si US President Trump? Ito, may magandang video ng UNTV kung saan nagmula si Trump. Talagang businessman, pamilya sila ng businesses, mga negosyante talaga. Tapos, yung rin siya, nung una, Democrat, Independent, Republican na naman. And then hanggang ito na, the greatest political comeback. Panoorin natin ito. Kilalanin si US President Trump sa video na ito ng UNTV. Magandang gabi, Janiel. Para sa kaalaman ng publiko, sino ba si US President-elect Donald Trump? Ipinanganak si President-elect Donald Trump noong June 14, 1946 sa Jamaica Hospital sa Queens, New York. Siya ang ika-4 na anak ni Fred Trump at Mary Ann MacLeod Trump. Nakapagtapos ang 47th President ng US ng Bachelors of Science in Economics sa Wharton School of the University of Pennsylvania noong 1968. Nagsimula siya bilang empleyado sa real estate company ng kanyang ama sa New York City noong 1968 at itinalaga itong presidente ng kanilang kumpanya noong 1971. Noong 1982, unang napabilang si Trump sa Forbes list of wealthy people na mayroong $200 million net worth. Sumikat lalo bilang public personality si President Trump noong maging co-producer at host ng reality show na The Apprentice at Celebrity Apprentice. Unang naging registered Republican ang bagong halal na Pangulo noong 1987. Naging miyembro ng Independence Party at Reform Party noong 1999. Lumipat ito sa Democrats noong 2001, bumalik sa Republican Party noong 2009, naging independent noong 2011 at muli bilang isang Republican mula 2012.
Noong 2016, nakilala sa Republican primary si Trump sa kanyang pagiging provocative at tinalo ang mga mas kilalang Republican candidates noon, gaya nila Ted Cruz at Jeb Bush. Siya ang naging ika-45th president ng US noon matapos talunin ang mas pinapaborang Democratic candidate na si Hillary Clinton. Nakilala ang kanyang unang termino na panahon ng paglakas ng ekonomiya sa unang 2 taon at ang panahon ng pandemya kung saan unang itinanggi nito ang anti-COVID vaccine at pagbagsak ng ekonomiya at pagtaas ng unemployment rate sa bansa dahil sa lockdowns. Naging kontrobersyal naman ito nang ma-impeach ng US Congress dahil sa pangunguna umano sa mob attack sa US Capitol noong January 6, 2021. Nananatili ang paniniwala ng Pangulo na siya ang nanalo noong 2020 election at nadaya ito kung kaya't si incumbent President Joe Biden ang nakaupo ngayon sa White House. Sa muling pagbabalik ni Trump bilang Chief Executive ng US, asahan ang mga hakbang nito patungkol sa immigration na isa sa mga unang gagawin ng re-elected president. Aasahan ding gagawa ito ng mga hakbang upang matigil ang digmaan sa Ukraine at Gaza at itataas ang taripa ng mga imported goods mula sa ibang bansa, partikular sa China. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Janiel Panoy, live mula sa Hawaii, USA.